Casey's POV. Hanggang ngayon, namumula pa rin ako sa ginawa ni Noah sa akin. Tuwing titingin ako sa salamin, hinahawakan ko yung lips ko. Hoy Bessie, ang ganda ng mood natin ha? Ngumingiti kang mag-isa dyan. Kung hindi pa kita kakausapin siguro, aakalaan nila baliw ka. Saad ni Sarah sa akin. Agad naman ako napatingin sa kanya at sabay sumimangot. Panira naman ng moments tong babaita na to. Alam na nagmo-moments ako dito eh. Wala naman, aniya ako sa kanya. Kiniliti niya naman ako at pumapalag ako dahil sa kiliti na nararamdaman ko. Naikwento ko na sa kanya ang lahat-lahat at napangiti sa akin. Baka nagselos si Noah sa inyo ni Owen, wika ni Sarah. Sabi ni Noah, nagsiselos daw siya pero alam mo yung sobrang gulo niya as in. Saad ko sa kanya. Paanong gulo ba? Tanong ni Sarah. Naikwento ko ulit ang nangyari lahat. I think in love na si Noah sa'yo. Agad naman ako napatigil sa ginagawa ko. Siniseparate ko yung mga papel na hindi nagagamitin at sinamahan ako ni Sarah para tulungan niya ako dito. In love siya sa akin? Abno ka ba, Bessie? Hindi in love sa akin si Noah. Gaga ko in love siya sa akin. Sana hindi siya masungit at suplado sa akin. Saad ko sa kanya. Humarap naman si Sarah sa akin. Ano ba, Casey? Ang lalaki, torpe yan, okay? Hindi madali sa kanilang sabihin ng totoong nararamdaman nila sa isang tao. Saad ni Sarah. Napairap naman ako sa kanya. Ay naku Sarah, tigil-tigilan mo nga ako. Walang paki yun sa akin. Sabay bit-bit ng mga papel. Heto, dalhin mo, itapon na natin. Saad ko sa kanya saka ako umalis sa harapan niya. Paanong ma-in love si Noah sa akin kung ganun trato niya? Saka sabi niya iba ang type at taste niya sa isang babae. So kahit kailan hindi yun ma-in love sa akin. Napakasuplado at masama ugali ng kumag na yun sa akin. Pagka-uwi ko sa amin ay wala pa si Noah. Overtime siguro siya sa trabaho niya ngayon. Nagluto na muna ako ng makakain since makakapag-grocery naman na ako nung isang araw. Pagkatapos kong magluto ay saktong dumating si Noah. Pero tuloy-tuloy lang siyang pumasok sa kwarto. Parang tanga, hindi niya ba ako napansin na nandito ako? Siya na nga niyayayain ko tapos ganyan pa siya sa akin. Bahala siyang magutom. Uubusin ko to lahat since gutom na rin ako. Kaya umupo na ako sa lamesa at kumain ng kumain. Halos tinitignan ko lang ang pintuan ng kwarto. Baka kasi lumabas siya biglaan. Matigas talagang ulo nito. Bahala siya dyan. Ano kayang nangyayari sa kanya? May problema kaya siya sa kumpanya nila? Sincere lang ako about sa kumpanya nila, hindi sa gunggong na yun mismo. Nakita ko na may parang tumitingin sa akin kaya napatingin ako sa gawi kung saan ang kwarto ni Noah at bigla niyang sinaradong pintuan nang lumingon ako. Baliw ba siya? Habang nakatalikod ako nakatingin siya sa akin. May sasabihin ba siya na hindi niya masabi? Kaya tumayo na ako at pumunta sa pintuan ng kwarto. Huminga na muna ako ng malalim at saka ako pumatok. Noah, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Hinihintay ko siyang sumagot pero wala akong narinig mula sa kanya. Kaya kumatok ulit ako. May nangyari ba sa kumpanya niyo? Tanong ko ulit pero wala pa rin talaga kaya dinikit ko yung tenga ko sa pintuan. Sobrang tahimik, tulog na siguro siya. Pagod lang ata siya, syempre mahirap ang magiging CEO ng kumpanya niya. Lahat na sa'yo nakadepende at kailangan mo rin na maayos ang pag-handle nito. Kaya umupo na lang ako sa sofa at saka natulog na lang. Noah's POV. Pagdating ko sa bar ni Joseph ay nagpakuha kagad ako ng wine. Napasugod ka ata? Bungad na tanong nito sa akin habang sinasettle yung wine ko. Napatingin naman ako sa gilid. Ang konti ng customer niya ngayon. Siguro dahil nasa trabaho pa silang lahat. Are you okay Noah? Mukhang balisa ka ata ngayon. Saad nito sa akin. Napatingin ako sa kanya. May gumugulo kasi sa isip ko. Ani ako sa kanya. Ngayon lang kita nakitang ganyan, don't tell me sa kumpanya mo. Tanong nito sa akin. No, hindi dahil doon. Sambit ko't nilagok ko ang wine na hawak ko kung gayon. Ano bang problema mo? Pagtataka nito. What is love for you? Tanong ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. Love? Masaya kapag nagkakaroon ka ng kakaibang feeling sa isang tao. Sambit naman ito sa akin. Wait, are you in love with that girl? Tanong ni Joseph.
Hindi putal kong sabi ko sa kanya. Huwag mo itagong nararamdaman mo, Noah. Natural lang naman na ma-inlove ka sa babae o baka naman gusto mo bakla. Sabay tawa nito. What is the sign that you are in love with someone? Tanong ko sa kanya, huminto naman siya sa ginagawa niya at napatingin sa akin. Masaya kapag kasama mo siya. Gusto mo palagi mo siyang nakikita at kulang ang araw mo kapag hindi mo siya nakikita. Kahit na segundo lang. Saad niya sa akin at palaging sinisigaw ng puso mo yung pangalan niya. Sabay turo niya sa bandang dibdib ko. Napailing naman ako at ini-imagine makikita ko si Casey araw-araw. Napangiti naman ako at kagad akong umiling ulit. Ano bang naiisip ko? Ang pangit-pangit nun tapos may in love ako sa kanya? Saka wala akong pake sa babaeng yun. You told me before, Noah. Hindi mo nga tinanggap yung kumpanya pero dinoble mo naman ngayon. Saad nito. Sumimangot naman ako. What do you mean, Joseph? Tanong ko sa kanya. Nakuha mo yung kumpanya ngayon at meron ka ring asawa ngayon. Akalain mo yun? Pinagsabay mo sila sa halip na ayaw mo ngang humawak ng kumpanya nyo. Saad nito sa akin. He's right. Noon ayaw kong humawak ng kumpanya. Pero ngayon nagagawa kong pinagsabay ko ang pagiging asawa ko sa babaeng yun at sa kumpanya ko. At higit pa roon ay sa magiging anak ko sa kanya. Tell her about your feelings, bro. Baka maagawan ka ng iba, hindi pa naman kayo kasal. Pang-asar nito sa akin. Napasmirk naman ako sa kanya at naramdaman niya naman ito, kaya pinagpatuloy niya na lang ang ginagawa niya kanina. Tinignan kong phone ko, wala man lang si Casey na text sa akin. Nakauwi na kaya siya ngayon? Maya-maya nagpaalam na ako kay Joseph. Pag-uwi ko ng bahay ay nakita kong bukas na ang ilaw. Nandito na siya. Pagkapasok ko ay nakita ko siyang kumakain. Magsasalita pa sana si Casey kaso agad akong tumuloy sa kwarto ko. Hinawakan kong banda sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok nito, napaupo ako at napahiga sa kama. Ako pa ba talaga to? Ikaw pa ba si Noah? Noon na Noah na ayaw sa pag-ibig. Noah na hindi ko maramdaman sa lahat ng nararamdaman ko ngayon. Sa iisang babaeng kasama ko ngayon. Agad ako napatayo tinignan siya habang kumakain. Pero nakita kong lumingon siya kaya't pumasok agad ako at nilak ang pintuan. Gusto ko si Casey na makita pero kinakabahan ako kapag nasa harapan ko na siya. Narinig ko na kumatok si Casey at nagtanong sa akin. Ayaw kong sagutin. Maya-maya tumahimik na pero nagtanong ulit ito pero hindi ko ulit ito sinagot. Nilapat ko ang tenga ko sa pintuan at pinaramdaman kong nandun pa si Casey sa tapat ng pintuan. Wala na akong narinig kaya umupo ulit ako sa kama. Maya-maya ay lumabas na ako dahil nakaramdam na ako ng gutom. Huminto ako kung saan siya natutulog. Tinignan ko siya ng maayos sa tinignan kong labi niyang mapula. Ano bang iniisip mo, Noah? Tulog yung tao tapos ganyan ka. Kaya naisipan kong buhatin si Casey at ilapag sa kama. Pagkalapag ko'y nagtamang mukha ko sa kanya. Tinignan ko siya ng maigi. Ang ganda mo, bulong ko sa kanya saka ko siya binitawan. Napangiti ako at saka lumabas na ng kwartong tuluyan. Casey's POV. Tumingin naman ako sa tiyan ko, tinaas ang damit ko. Hinawakan ko ito gamit ang makinis kong palad. Napangiti ako dahil hindi ko akalain na magkakaroon ako ng anghel sa buhay ko. Ready ka na ba, Bessie? Tanong ni Sarah sa akin. Napalingon naman ako sa kanya at tumango. Nagmo-moment yung tao. Bigla-bigla siya misingit ng kaibigan ko. Pupunta kasi kami sa malls at mamimili ng clothes ko. Yes, clothes ko mismo. Hindi na kasi kasya sa akin yung mga damit at dress na sinusuot ko. Dahil nga sa lumalaki na yung tiyan ko. Niyaya niya ako na lumabas kaya't nag-ready na ako. At saka lumabas ng tuluyan. Hindi na muna kami pumasok ni Sarah sa trabaho. O diba, pati yung kaibigan ko nadamay sa pag-absent sa work. Well, since busy si Noah, si Sarah na munang sasama sa akin. Buti na lang walang topak itong si Sarah ngayon at good mood ngayong araw. Nang makupunta na kami sa mall ay pumunta kagad kami sa mga dress. Pinili ko yung oversized na dress para hindi na ako bibili ulit kapag sobrang laki na ng tiyan ko. Bali 3 dress na binili ko. Hindi naman ako araw-araw nagde-dress. Mas marami pa rin ang mga araw na damit at short or pantalon. Niyaya naman ako ni Sarah sa mga damit. 3 lang din ang binili ko kagaya nga nasabi ko kanina. Madami akong damit at yung iba kasya pa naman sa akin. Pagkatapos naming mamili nakaramdam ako ng gutom. Niyaya ko naman kagad si Sarah. Wait, Bessie, wag tayo dito kumain. Paghinto niya sa akin sa harapan ng mang inasal. Saan? Tanong ko sa kanya.
Hinila niya naman ako palabas ng mall at huminto kami sa isang restaurant. Teka, dito tayo kakain? Ang mahal naman dito, sabay turo ko sa harapan namin. Ay nako Bessie, don't worry, treat ko, okay? Saad nito sa akin at sa kanya ako hinila papunta sa loob. Pagkapasok namin agad kaming upo at nag-order siya. Hindi ba pwedeng doon na lang tayo kumain, Sarah? Gulong ko sa kanya. Umiling naman siya at saka siya nagsalita. No Bessie, baka tikim naman tayo ng pangmayamang food, saad niya sa akin. Alam mo bang sikat yung restaurant na to sa internet? Pasok kasi siya sa mga budget ng mga Filipino. Hindi katulad ng ibang restaurant na mamahalin. Pag-arteng aniya ni Sarah sa akin. Kaya pala ng libre kasi mura yung mga pagkain dito. Dumating naman agad ang order namin at amoy pa lang ay masarap na. Ano diba masarap? Tanong nito sa akin. Tumango naman ako sa kanya. Sarap nga, sabay higop ko pa ng sabaw dito. I think para siyang lomi pero napaka-special ng lasa nito. Habang kumakain ay biglang may nagsalita sa amin. Wait, you look familiar miss, saad nito sa amin. Tinignan ko naman siya at namumukhaan ko rin siya. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita noon. Ako ba, naalala mo? Turo ni Sarah sa sarili niya. Pinigilan ko naman si Sarah sa ginagawa niya. I remember you miss. Nagkita na tayo sa grocery at ikaw yung babaeng tinulungan ko. Saad niya sa akin. Wah, siya nga yun. Oo, ikaw nga yun. Aniya ko sa kanya. Nice to meet you again miss. I'm Reg Canicosa. Sabay lahat nito ng kamay niya. Kaya tinanggap ko't nakipagkilala na rin ako sa kanya. Ang sarap na pagkain niya dito, saad ni Sarah kay Reg. Yes, saka pasok sa budget ng mga Pilipino. Aniya naman ito kay Sarah. Aalis ba kayo kagad? Sakto, kagagawa ko lang ng dessert namin. Balo ko sana kayo unang tumikim noon. Saad ni Reg sa amin. Ay, oo, hindi na ako nakapagsalita ng sumingit si Sarah. Hindi pa naman kami aalis. Ngiting sambit ni Sarah. Kinurot ko naman si Sarah at napasmirk sa akin. Okay, wait for me here. Kukunin ko lang yung dessert. Saad nito sa amin, saka siya umalis sa harapan namin. Nagpapakyut naman si Sarah kay Reg. Hoy babae, ano ba nakakahiya? Aniya ko kay Sarah. Ay nako Bessie, pogi na yung lumalapit sa atin. Sayang naman kung tatanggihan natin. Pag-arte nitong saad sa akin. Diyos ko naman tong kaibigan ko. Kapag pogi talaga, matik sa kanya. Agad naman na lumabas sa Reg at dala-dala yung dessert. Nilapag niya naman kagad to at saka pinatikim sa amin. Ang sarap, sobra. Sambit ni Sarah sa amin, masarap ba Casey? Tanong niya sa akin, tumango naman ako at ngumiti naman siya sa akin. After na pag-uusap namin, ay lumabas na kami ng restaurant ni Sarah. Nagpaalam na sa akin si Sarah dahil pagdating sa kanto'y nagkahiwalay na kami ng daan. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Noah na hindi mapakali sa isang lugar. Noah, tawag ko sa kanya. Bigla naman ako niyakap na nakita niya ako. I'm glad you're okay. Where have you been ba Casey? Tanong ni Noah. Lumayo naman ako sa kanya at saka nilapit ang palad ko sa noo at leeg niya at pati sa akin. Wala naman siyang lagnat, ganun din ako. What are you doing? Tanong ni Noah ulit sa akin. May nangyari bang maganda sa'yo? Tanong ko sa kanya. Mukhang natauhan naman siya at umupo sa sofa. Nating, nag-aalala lang ako sa anak ko. Saad niya sa akin. Anak niya? Umupo naman ako sa tabi ni Noah at kumapit sa braso niya. Anak mo? Tinatanggap mo na? Ngiti kong aniya ko sa kanya. Tinanggal niya naman ang pagkakapit ko sa braso niya at pumasok sa loob. Hoy, tinatanong kita! Bulyaw ko sa kanya. Tingnan mo to. Tinatanong ko, umalis. Napakabastos talaga nito kahit kailan. Bakit niya ako kaya niyakap? May magandang nangyari siguro sa kanya ngayon. Nasabi ni Casey sa sarili. Owen? Tanong ko sa kanya habang hinihintay niya ako sa koridor. Lumapit naman ako sa kanya. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Busy ka ba ngayon? Yayayain sana kitang kumain sa labas. Saad ni Owen sa akin. Malapit naman ang lunch break namin pero may nangyari ba? Tanong ko sa kanya. Umiling naman siya at pinapasok niya na ako sa loob. Hihintayin niya na lang daw muna ako sa labas. 15 minutes pa bago ang lunch break namin. Bigla naman akong kinalabit ni Sarah. Uy, bakit nandito si Owen? Sabay tabi niya sa akin sa braso ko. Hindi ko alam kung bakit siya nandito. Ani ako sa kanya. Bumalik naman na siya sa table niya. Maski ako hindi ko alam kung bakit nandito si Owen. Baka may problema lang siya kaya gusto niya akong kausapin. After noon ay nag-lunch break na namin. Nakita ko naman kagad si Owen na nakaupo hinihintay ako.
Tinawag ko siya at nagtaas ako ng kanang kamay. Pumunta siya sa harapan ko at sa kanya ako niyayang kumain sa labas. Pinaupo niya na muna ako at saka siya umupo. Ano bang gusto mong orderin? Treat ko. Aniya niya sa akin saka siya ngumiti. Nag-order lang ako ng 2 putahe at kanin. Syempre nahihiya ako kay Owen kahit may pinagsamahan kami. Why are you here? Agad naman kaming lumingon ni Owen sa nagsalita. Noah? Gulat ko sa kanya. What are you doing with my wife? Tanong ni Noah kay Owen. Nagtama naman ng tingin nilang dalawa, baka magkaroon pa ng gulo dito. Pinaupo ko na muna si Noah sa tabi ko. Bakit ka pala dito? Paiba ko ng topic. I brought food for you. Taas ni Noah sa kanang kamay niya at sabay pakita ng pagkain na dala niya para sa akin. O sakto, kakain na to ngayon sabay na natin. Saad ko sa kanya saka ko kinuha yung pagkain. Sakto naman na dumating yung pagkain sa amin at saka ko rin nilapag ang pagkain dala ni Noah. Kain tayo, sambit ko sa kanila. Tinignan ko lang silang dalawa at nakatingin lang silang dalawa sa isa't isa. Nagsasalita siguro sila sa mga isip at mata nila. Ano ba, kakain ba kayo o hindi? Nasa tapat yung grasya o? Reklamo ko sa kanilang dalawa. Agad naman silang kumain. Diyos ko naman, bakit naman kasi pumunta itong si Noah agad? Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na si Owen sa amin. Bakit ikaw hindi ka pa umaalis? Tanong ko sa kanya. I'll waiting for you hanggang sa makauwi ka. Wika ni Noah. Hindi ka ba busy ngayon? Tanong ko sa kanya. No, why Casey? Don't tell me mas gusto mo pang kasama yung lalaki na yon kaysa sa akin. Sabay turo ni Noah sa sarili ko. Ano bang nangyayari kay Noah? Ang gulo niya, ha? Ano bang sinasabi mo? Halong pagtataka na tanong ko sa kanya. Nothing. Kung ayaw mo, edi umuwi ka mag-isa. Sambit ni Noah saka siya umalis sa harapan ko. Kahit kailan talaga, napakabastos nitong gunggong na to. Sinasabi ko lang naman kung anong pinagsasabi niya sa akin. Anong mas gusto ko pa sanang kasama si Owen? Nasapo ko na lang ang noo ko. Hindi ko talaga maintindihan si Noah minsan. Pagka-uwi ko'y wala si Noah, tinignan ko yung kwarto at mahimbing ang tulog ng mokong. May bigla namang nag-vibrate sa phone niya at dahil chismosa ako tinignan ko. Tinignan kong nag-message. We don't have to wait any longer. We have to find him now. Nakita ko naman na kumilos si Noah kaya nilapag ko kagad yung phone niya sa tabi niya. Sino yung hinahanap nilang tao at bakit? Syempre, concern naman ako kung sino yon. After ko mag-shower ay humiga na ako sa sofa. Bakit kaya hindi na lang ako sa kama ni Noah? Pumunta naman ako sa loob at humiga sa tabi niya. Tinignan ko siya ng maigi. Pogi naman si Noah kaso kinulang nga lang sa ugali. Siguro nung nagbuhos ng kasamaan ng ugali, sinapon ito lahat. Pero minsan mabait naman siya sa akin. Minsan nga lang naguguluhan ako sa kanya dahil sa paiba-ibang aksyon niya sa akin. Totoo bang tinanggap niya ng anak ko? Yung magiging anak namin, kung ganon. Napakasaya ko naman at kompleto ng pamilya na gusto ko para sa magiging anak namin. Nakaramdam na ako ng antok kaya pikit ko na yung mata ko at tuluyang nakatulog. Noah's POV. Nandito ako ngayon sa kwarto, tulog pa rin hanggang ngayon si Casey. Tinignan ko siya habang tulog. Nakita ko siya na kumilos kaya bumalik ako sa ginagawa ko. Nakatapat kasi ako ngayon sa laptop at hinahanap yung taong hinahanap ko. Hindi ko talaga siya mahanap kahit anong gawin ko. Ginalaw ko yung phone ko, tumawag sa bodyguard ko. Hello, where are you? Tanong ko dito. Nandito po sa building sir, may utos po ba kayo? Tanong naman nito sa akin. May ipapahanap ako sa'yo. Isasend ko yung details sa'yo, okay? Saad ko't umuo naman siya. Sanan ko na rin ang lahat ng details ng lalaki na yon. Kailangan ko na siyang mahanap dahil 2 days na lang. Mag-uumpisa ng party. Yes, party. Puro mga may kumpanya at may shares ang pupunta doon. So, kailangan ko ng chef na maayos sa pagluluto. At may sinuggest si daddy sa akin isang tao. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nahahanap. Teka, si Reg yan na. Agad naman ako lumingon sa nagsalita. Gising na pala yung bruha. Do you know him? Anaya ko sa kanya. Tumango naman siya sa akin at nagsalita. Kilala ko siya. Natandaan mo ba yung lalaking nasa grocery? Yung tumulong sa akin. Saad ni Casey. Inalala ko naman at hanggang sa nagulat ako. Siya yung Reg. Sa dami kong pwedeng makitang tao, yung gunggong pa. Yeah, I remember that. Tango-tango ko sa kanya. Ano pa nang kailangan mo sa kanya? Tanong ni Sarah. Wait, kilala niya yung pangalan nun? Paano mo siya nakilala? Tanong ko sa kanya.
Actually, nakita namin siya ng kaibigan ko sa isang restaurant. Doon kasi kami kumain at siya yung chef doon. Ngiti ni Casey na saad sa akin. Nagkita pala sila ulit tapos may pangiti-ngiti pang nalalaman. Kailangan ko siya sa business ko. Saang restaurant yon? Tanong ko ulit sa kanya. Tinuro naman ni Casey sa akin kagad at pinag-Google map niya pa. Sinabi ko naman kagad sa kanya na pupuntahan ko ngayon. At nangungulit pa na sumama sa akin pero hindi ako pumayag. Gustong gusto niyang makita yung reg na yon. Pagdating ko doon ipumasok agad ako at umupo. Nagtaas ako ng kamay at may pumunta naman sa akin yung waiter. Yes sir, what is your order? Tanong nito sa akin. Pinakita ko yung picture sa kanya. Do you know him? Tanong ko. Tumangon naman siya sa akin. Nandito ba siya ngayon? Tanong ko ulit. Yes sir, nagluluto po siya ngayon. Aniya kagad niya sa akin. Can I talk to him? Pasabi, hinahanap ko siya. Sabay bigay ko sa kanya ng isang card business ko. Agad naman siyang nag-excuse sa akin at saka pumasok sa loob. Tinignan ko ang kabuuan ng restaurant niya at malaking at tinignan ko rin ang menu. Ang cheap naman ito, puro murang bilihin dito. Ang hina niya naman sa business kung ganun. Nakita ko naman na lumabas na yung waiter pero hindi kasama yung reg na yun. Sir, busy po raw siya ngayon. Sa susunod na lang daw po, saad nito sa akin. Tumango naman ako at ngumiti. Binilog ko naman ang kamao ko. Sinusubukan ata ako ng reg na yun. Sa dami-daming pwedeng isuggest ni daddy na pwedeng chef, yung reg na yun pa talaga. Umalis na ako sa restaurant niya at umuwi sa bahay. Pagdating ko'y sinalubong agad ako ni Casey. Nakausap mo ba siya? Kamusta? Ano sabi? Pumayag ba? Sunod-sunod na tanong ni Casey sa akin. Tinignan ko lang siya at saka pumasok sa kwarto. Nilak ko yun dahil alam kong kukulitin ako ng babaeng yun. Kung hindi lang talaga kailangan yung reg na yun, hindi ko pipilitin yung gunggong na yun. Mamaya na lang ulit ako pupunta. Kung ayaw niya ako, na mismong hihila sa kanya. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.